boss, Ninja Rat po ito. So ito, meron tayong i-refresh dito at the same time papupuguin natin to sa kapatid natin to sa PNP. Hindi ko nasasabihin yung kanyang pangalan, pero shoutout na natin siya. Yung motor na lang daw. Yan. So babaklasin ko muna kahan ito kasi dadali natin kay Boss Richard to. I-repaint natin yan lahat. So papupugiin natin yan. Kasi sobra naman daw siya sa trabaho eh. So pamper naman natin niya yung service niya sa trabaho. So to kasi to may lagitik to eh. So from Muntinlupa to Rizal, araw-araw biyahe ni boss. Kaya need na talaga i-refresh kasi nagbabawasan ng langis eh. So papost ko muna mga boss at continue ko na lang to, babaklasin ko muna yung mga kaha. Post muna. Okay, so balik tayo mga boss. So second day at sobrang busy kasi. So ayan, tinanggal ko na yung mga kaha. So lilinisin na lang natin muna to. Tapos natin kasi kaya namang bubugahan ko to kasi nga i-refresh ko rin naman. Linisin na natin yung mga yung mga tawag ito. Putik-putik, alisin natin. Ayan. Para maganda-ganda naman yung kalalabasan. Ayan. At actually mangyayari dito parang restoration na rin eh. Basta makikita nyo to, pupugiin natin to. Ayan. Yan, bubugahan muna natin yan. So post ko muna mga boss ha. Okay, so balik tayo mga boss. So nabugahan na natin ng spray yung nabawas-bawasan na yung mga putik. So ayan, boss na yung putik. Wala na yung mga putik-putik sa gilid, pero lilinisin pa natin yan. Tapos yung mamaya siguro yung mga upuan, yung upuan niya dadaling ko sa nag-upholstery. Ayan, medyo nawala na yung putik. So yung binilat ko sa araw to, tapos binugahan natin ng ating mahiwagang hangin. So ayan, bubutin ko muna yung makina, refresh na natin. Pause ko muna. Ayun, balik tayo mga boss. May natuklasan ako. Kasi ang issue to, kaya pinarefresh to ni boss sa Sherwin. Kasi ganito yun, napapansin niya, nangangain ng langis. Tapos, kapag umiinit, lumalagitik. Sabi niya, boss, pag nagiinit yung makina ko, lumalagitik. Sabi ko siya, sige. Pero boss, paparefresh ko na rin naman. Sabi niya. So, eto. Putsang ina, pagtingin ko. Ayan sumirit yung coolant niya siguro. Ito hindi nakatakip ng ayos. Nakaganyan lang siya. Nakaganyan lang. Hindi siya naisarado kasi ang close position niya nakaganyan eh. So anong nangyari? Nakaganyan lang siya. Yan. So anong nangyari? Ayan kung mapapansin nyo, kinalawang yung loob. Ayan kinalawang yung loob. Walang laman yung radiator niya. Ayan walang laman. Tapos ang nangyari dyan, ito, nakita nyo kaya ba't nangingitim yan? Kasi yan, pinagsiritan ng radiator. Ayan ayan, paktay tayo dyan. Panigurado to, dama yung black sa kahid nito. Sana hindi bumengkong to. Medyo madugo to, brother Sherwin. Aha. Ano kaya to? Sige, basta kaya natin yan. Walang imposible kay Ninja Rat. Kayang-kaya natin yan. Yun lang. Yun ang dahilan kung bakit nangangain ng langis, saka kung bakit lumalagitik kapag mainit na. Kasi nga, hindi na itakip ng ayos yung radiator cap mo. To the point na naubos yung laman ng coolant mo, pati sa reservoir mo. Patay tayo dyan. So, ayan. Pause ko muna mga boss ha. Baklasin ko muna. Yun, so balik tayo mga boss. So medyo hindi maganda. Yan lang yung nakuha kong coolant sa kanya. Puro kalawang pa loob. Kasi nga talagang corrosion na yung loob. Kaya ayun, kita nyo naman yung radiator. Ayun. Nangyari kasi nito daw
Pag malamig, at walang lagitik. Pero pag uminit na, ayan na. Araw-araw ang biyahe ni Sherwin ni Sir Sherwin Muntinlupa to naka-duty siya dun sa ano sa dito sa may C5. Doon siya naka-duty So, yun. So, titignan natin kung naapektuhan din ng thermostat. Sana hindi naapektuhan ng thermostat niya. And, isa pa, ano ba yung sabihin ko? Yun, papalitan na rin natin yung mga bushing nito. Swing arm bushing, rear shock bushing natanggal ko na ng kamay. So, yun. Restore na natin to. Pause ko muna mga boss Balik ako. Okay, so more bad news. Balik tayo ulit. Yun. So, yun. So, nangyari, naubusan nga ng coolant. Naghalo na ngayon yan. Nakita niyo may oil. Yung maputi na yan. Naghalo na yung coolant saka yung kanyang oil. Kaya, ayan sobra na to. Wala na to. Kailangan natin palitan to ng mechanical seal saka impeller. Ayan langis na So, medyo madugo-dugo. Ang gagastos ni Boss Sherwin dito. So, ayan. Pause ko muna. Okay. So, yun. Sunog-sunog yung head Ayan, tignan mo. Tapos injector. Yung injector niya talagang madumi na rin. Kailangan natin palitan na rin. Linisin na rin. Yun. Tignan mo yung cams niya yung ayan. Talagang nagkalawang na. So, malamang nito. Sana wala namang masyado nasira sa internals. Pause ko muna ulit mga boss update ko na lang kayo. Yun. Dadadadan. Ito na nangyari mga boss. So, dito muna tayo sa head Dahil nga sa nawalan siyang coolant, ginamit niya. Tapos, yung maintenance, medyo napabayaan niya. So, makikita niyo yung sunog ng spark plug niya. Yan yung sinasabi ko sa inyo na ang fuel inject na makina talaga is naka-computer box yan So, hindi yan kagaya ng carb na doon ka sa carburetor mismo magtatono ng jetting saka ng hangin. Ng jetting ng hangin saka jetting ng gas. Dito kasi sa fuel inject, sa hangin, doon ka magtatono ng throttle body. So, tapos sa injector naman sa fuel niya. Tapos para ma-maintain mo yung tamang AFR mo, kailangan alagaan mo siya sa mga filter. So, kaya sinabi ko sa inyo, meron tayong 100% combustion. So, merong good combustion saka may bad combustion. So, paano ka ba magkakaroon ng good combustion? So, kailangan mo ng 50% good air, 50% good fuel. So, para magkaroon siya ng combustion, yun yung mga tatlong kailangan mo. Fuel, air, saka spark. So, sa nangyaring ito, napabayaan siya ng mga filter, saka maintenance. So, anong nangyayari yan? Imbis na example na lang, kaya example ko sa inyo mga boss, paulit-ulit kong ina-explain sa inyo, na kung sakali hindi kayo nakapagpalit ng mga example, air filter, hinayaan nyo. So, mangyari doon, sobra na yung gasolina na napasok kasi wala na mahigop na hangin. Medyo tinatamad ako mag-vlog mga boss Naantok ako So, madetect yan oxygen sensor kapag kulang. Kung sakali, ang pumapasok na sa hangin sa combustion mo is 30% lang, kulang ng 20%. Madetect ni oxygen sensor yan. Ito. So, ibabato nyo kay ECU. Si ECU ngayon, ang gagawin niya, palalakasin niya yung pasok ng gasolina para mapuno niya yung 100%. So, mangyayari, pabibilisin niya yung fuel pump, lalakas ka sa consumption sa gasolina. Vice versa, ganun din boss, kapag naman na madumi na yung fuel filter mo or ginamita mo siya ng ordinary or packing fuel filter, nagloko, maglilin po siya. Mangyayari dyan, ganito. Magkukulay puti ang spark plug mo. So, yun yung sinasabi ko yung proper maintenance sa fuel inject na makina, mga filter. Sa ngayon, ito, so, na-refresh na naman natin. Lahat i-correct na natin to. So, ngayon, tignan natin yung block. Kung anong status ng block. Pero malamang sa alamang to. Medyo masaklap na to. Kailangan mga boss, hindi ko na muna po-post. Sili, hugutin ko lang yung block para makita nyo. Ayun.
So, ganun katibay ang ating block na diasil. Wala akong nakikitang problema sa unang tingin. Yan. Diba? Walang tama eh. Ayun. Pero ang tama niya, ayun, ito. Bumewang na rito. Ayan, bumewang na dyan. Mapapansin nyo rito, bumewang na rito. So wala siyang masyadong gas-gas, wala siyang kalmot or ano, pero anong nangyari, bumewang na ng sobra. Bumewang na sa ilalim dito, ayun no. Makakapa nyo rito. So hindi nyo kaya kapain kasi nasa loob ng cellphone nyo o sa TV nyo. Ako lang makakakapa niyan, ako lang makakapinger niyan. So yan. So yun no, makikita nyo ba yun? Ayan no. Yan sinasabi ko sa inyo. So yan yung walang tama yung block saka yung head, walang malalim na kalmot or ano, pero sa ilalim yan yung pinag-anuhan ng piston ring, sorry. So nangyayari doon, ibig sabihin nun, lumaki ang gap ng piston ring natin. Napudpud na yung ating block, so tear and wear. So andyan yung mangyayari na mag-hard starting siya, minsan naman iingay na siya. So ayun, popos ko muna mga boss ha, medyo mamaya na ako magkikwento at inaantok ako. Popos ko. So ayun mga boss, balik tayo. So ayun, napalitan ko na ng bagong block. Ayan, bagong block. Bago na rin yung piston ring, piston pin lock, piston pin, barbula, intake valve, exhaust valve, valve seal. Tapos okay pa naman yung bearing niya sa cams, kaya hindi ko na pinalitan. So hindi ko na napakita boss at nagmamadali na kasi ang daming gagawin sa motor na to. May parating pa akong isa pa. Tapos yun, hindi ko pa nalilinis yung radiator niya. Lilinisin ko pa yan. Yung mga pinagpalitan natin, di ba? Nakaya sa plastic. So ito ngayon, papalitan natin yung ano niya, yung swing arm sa rear shock bushing. Yung engine support saka yung kanyang ano, papalitan na natin yan. Swing arm bushing. So ano pa ba? Sa cooling system niya, papalitan na rin natin lahat. Ayan. Lahat ng mga gasket, lahat ng mga hose, mga o-ring, lahat, asin lahat, bago na yan. Ewan ko ba naman pag hindi pa tumatag to. Asin lahat bago na. So ayun mga boss ha, popost ko muna at medyo nagmamadali na ako at syempre gagamitin rin ni Sir to eh. Popost ko muna. Okay, so balik tayo mga boss. So yun, napalitan na natin yung kanyang swing arm bushing at engine support. Ito po yung swing arm bushing. Ito naman po yung engine support. Ayan. Swing arm bushing, swing engine support. Ngayon ganito mga boss, no, may ikaklaro lang ako sa inyo. Ito kasi marami ito dito sa engine support na yan. Normal po na may gap yan. Normal po na nagpe-play yan. Ano po? Normal yan. Kasi ano po yan eh. Engine support. Kumbaga sa mga, kahit sa kotse, engine support po, normal na may gap po yan. Ang talagang importante pinapalitan dyan, itong bushing dito. Itong ating swing arm bushing. Yan. Importante pinapalitan po yan. Kasi minsan pag basag na yung rubber niyan, sumasayo-sayo na po yung puwet nyo. Pero ito, normal na may gap po yan. Normal yan na may gap. Kasi merong iba kasi, ginagawa nila, nilalagyan din nila ito ng engine support, engine bushing, swing arm bushing, sorry. So anong nangyayari po, hindi na nagpe-play to. Ito ho kasi importante nagpe-play yan kasi pag hindi ho nagpe-play yan, pag lumalaban yan, mababasag po ang crankshell nyo. Ito, mababasag po yan dyan. Kaya yan support lang po yan, engine support lang po yan. Kaya normal po yan na merong gap. Kasi naglalaro ho talaga yan. Kumbaga yung impact pag nalulubak tayo, yan yung nag-a-absorb. Po. So ayun, so bago na rin ang ating, medyo mainit pa. Medyo ayun, bago na po ang ating rear shock bushing. Ayun. Sunog na yung kanyang natira. So ayun, so ngayon dito naman ako sa thermostat. Sa thermostat tuloy, ano ba yan? Supply, pasensya na mga boss, pagod lang. Alam niyo naman, wala tayong katulong, ako lang mag-isa. Ako na rin yung videographer, ako na rin mekaniko, ako na rin ang editor. Kaya, lang po, tubig lang ho ang pahinga. Yan. So,
So ayan, babaklasin naman natin, papalitan naman natin yung mechanical seal niya, saka ano ba to? Impeller. Papost ko muna mga boss at bibilisan na natin ang kilos. Ayun, so nahugot na natin yung kanyang magneto at medyo pinahirapan ako. So ginamitan natin ang pinagbabawal na technique. And yun, ever since 2013 model to eh. Ever since di pa nabuksan ang kanyang magneto. Tingnan mo. Hindi na alikabok eh. Bato-batong putik na oh. Mainit lang eh, kaya hindi ko maano eh. Ayun oh, mahawakan eh oh. Ayun oh, ever since. Good job! So ayun. So ito yung loob. Ito yung loob. Sobrang kapal ng putik. So, yun. So, post ko muna to. Tihinto ko muna tong nire-refresh ko at dumating na yung nakaschedule. So, maya-maya naman siguro. Post ko muna mga boss ha. Okay. So, balik tayo. So, tapos na ako dun sa nakaschedule ngayon. Ayan. Medyo balik na naman tayo dito sa ating nire-refresh. So, nahugot ko na rin yung kanyang magneto. So, ito nga yung dumi niya. Makikita nyo, nakikita lang ha. Ayan. So, ang nangyayari sa magneto niya, hindi na alikabok kayo. Bato-bato na to. Ayun o. Grabe. Pati stator eh oh. Ay nako. So ito. So baklasin ko muna to. Then balikan ko kayo mga boss ha. At pakikita ko sa inyo kung anong naging problema. Kasi itong problema isa eh oh. Luwag na. So yun yung isang maging problema, yung mechanical seal niya sa impeller. So papos ko muna at baklasin ko muna. Okay, so balik tayo mga boss, update tayo. So yun, so natapos ko na yung makina niya. Ito yung radiator niya, kaya nilinis ko, medyo okay pa rin naman eh. So ito muna gamitin natin. Hindi ko na in-advise si boss na palitan yung radiator. Pero yung impeller sa mechanical seal napalitan ko na ng bago. Hindi ko na napakita lahat-lahat sa inyo mga boss at talagang nagmamadali na ako kasi meron pa akong isang re-refresh. So yun, bago na rin yung mga hose niya. Ayan, ito yung mga lumang hose niya. Ayan. So lahat yan bago. Ito yung mga luma kasi mga sira-sira na. Putas-putas na. Transparent hose na rin, bagong thermostat o-ring, bagong spark plug. Tapos napansin ko walang exhaust gasket. So hinahanap ko kako baka nahulog, hindi naman nahulog, eh talagang wala. So yun, nilagyan natin ng bagong exhaust gasket. Ano pa ba? Yan, coolant. Malinis rin yung throttle body natin, nilinis ko na rin yan. Yan. So yung airbox niya, yun nilinis ko. Ipiniinitan ko muna. Palit na rin ng bagong air filter kasi talagang wala na makikita dyan. Napakadumi na. Napakadumi nung ano niya. Nagkulang si sir sa sa maintenance. So yun, as of now wala naman leak. So kanina pa nakalagay yung coolant dyan. So ginamitan ko na siya ng transparent hose para mamamonitor niya kung ano matawag ito, kung wala na siyang coolant sa radiator, para maiwasan yung pagka-overheat. Tapos yung injector niya bagong linis na rin. Sasalpa ko na lang to sa batalya, tapos aantayin ko na lang yung kaha. Pero ang gagawin ko pala muna, lilinisin ko na muna yung bibili akong pintura. Papayos ko yung papa-upholstery ko yung upuan niya. Kasi pinapasok na ng tubig eh. Tapos bibili tayo ng bagong ano ba? Ayun, basta antayin-antayin nyo na lang. Marami pa tayong gagawin dito. Kung tutusin, wala pa ako sa kalahati kasi yung fuel filter niya, babaklasin pa natin, papalitan natin. Isasalpa ko lang muna sa makina to, sa batalya to. So yun, pause ko muna. So yun mga boss, balik tayo. So yun, naisalpa ko na yung makina sa batalya niya. So yan, naka-start na rin siya. So mas maganda na yung circulation ng coolant niya. Kitang-kita mo na siya ngayon. Ito natin may ngaya.
initin lang muna natin ng konti bago natin baklasin uli. Kasi titirahin ko naman ito. Pero pupunta muna ako sa nag-upholstery. Ang dami ko kasi i-adjust gaya nitong shock na sa harap. Ayan, oh. Ito mga boss, maling paglo-lowered ng motor to. Yung babawasan mo ng tornilyo, tapos ang gagawin mo, ibababa mo ganyan. Ayan pong kanal na yan. Ayan, makita nyo yung kanal na yan. Diyan po nakakapit yung mismong tornilyo natin. So pag yan nilagay mo rito, wala na kinakapitan yan. So pag ikaw nalubak ng medyo mabigat-bigat, ayari na, may paglalagyan. So ayan, so ayusin ko na lang muna yan. Tapos ito yung hose nya sa ilalim, warak-warak na. Ano? Warak-warak na. So kaya pinalitan na natin ng bago. Tapo na yan. So marami pa akong gagawin dito mga boss. At ayusin ko uli yung, actually to nire-wire ko na to, kaya lang i-rewire ko uli. Ayusin ko yung ano niya, yung connection niya. So medyo kasi ng time na ano, hindi ko na ayos ng ayos yung iba rito kasi may pinagalaw niya rin sa ibang mekaniko. So ayan, so working na Boss Sherwin, so running na siya. So kailangan natin break in lang muna. So popost ko muna ito mga boss, trying ko na muna. Okay, so balik tayo mga boss. So papalit tayo ng fuel filter. So yan, pinturahan na natin yung sa side ng point ng fuel filter nya. Yan, malinis na rin natin yan. Ito na lang tangke, papalitan natin. So ever since yata hindi nagpalit ng fuel filter to kaya di ba nakita nyo yung spark plug nya, puting-puti. So yun yung sinasabi ko sa inyo, doon papasok yung sinasabi sa inyo na calibrated lahat yan, na kailangan mo ng 50% good air, 50% good fuel. Pag hindi ka nagpalit ng mga fuel filter or hindi mo inalagaan sa air filter, ganun po mangyayari. So kaya yan, so ito tirahin ko muna to unti-unti at hindi ko matatapos ng araw na to so marami pang gagawin. Pause ko muna mga boss Okay, good morning mga boss, balik tayo. So ayan, binaklas ko muna uli yung pipe nya. At ayan, pinturahan natin tangke niya kahapon, ibang mga kinakalawang. Ngayon, medyo kakapusin ako sa pintura kaya hindi ko na muna nilahat yung buong batalya niya kasi isa lang ang binili namin. Pipinturahan ko pa kasi yung pipe niya ito. So ayan, pipinturahan pa natin yan. So kalilinis ko lang. Bugahan na lang natin maya maya. Tutuyuin ko pa yan, iinitan ko pa yan para mas lumapat yung yung pintura bago natin i-spray. So ayun, update lang tayo muna. So malinis na yung throttle body, malinis na bago na air filter, bago na yung fuel filter nya. Wala na rin yung mga kalawang. Mamaya naman CVT naman tayo, tapos yung pipe. Ano ba? Tapos yung pala, yung sa brake light ni boss, niya sa akin to pinapalitan niya ng bulb, tapos gagawin niya yung para sa akin yung dual contact na brake light para sa signal light. So ayan mga boss, papost ko muna uli at medyo hindi maganda yung yung araw dito ngayon. Dumidilim no at against the light. Ayan. So ayan mga boss, post ko muna. Okay mga boss, so balik tayo. So ito tayo sa CVT nya. So medyo napabayaan, natagal na hindi nalinis, kaya dumi, sobrang dumi. Sobrang dumi. Tapos at the same time, ito yung may history daw to na ilusong ni sir sa baha. So kaya 'di ba sabi ko sa video noon, wag kayong lulusong sa baha. Hayaan niyo munang humupa ang tubig bago kayo lumusong. Ito, nangyari. Lumusong si sir sa baha. Ito pakinggan niyo yung kanyang bearing torque type. Tanggalin ko yung torque type. Diba? Okay. So, ito ang maingay. Pag ginanyan mo siya, walang ingay. Diba? Pero pag umikot na yung sa gulong, sabay na yung bearing at gulong, ayan Dinig nyo ba? Ang hirap hawak ko isang kamay Ayan parang rrrr.
Ganyan na lang pala, ganyan, ano. Ayun, oh. So, yun. Palitan na natin ang bearing nito. Kasi lang ang problema ko rito, na kay Boss Mark, yung pantanggal ko ng clip, yung C-clip nito. Pero, bahala na, kamayin na lang natin. Pause ko muna. So, ayun, balik tayo mga boss. So, ayun na nga. Napalitan na natin ng bagong bearing, small bearing nya. Mainit pa eh. Small saka yung big. Ayan, papalitan na rin natin. Tapos yung slider piece, papalitan na rin natin yan kasi maluwag na masyado. Tapos checkin natin lahat. Ano ba? Medyo madumi, nababad sa baha to eh, oh. Kaya iba na yung kulay eh. So, checkin natin yung mamaya. Pause ko muna. Okay mga boss, balik tayo. So, pakita ko lang yung difference ng old bearing sa kanyang new bearing. Yan, bagong palit na yan. Bagong palit na yan. So, yan o. Ikot. Wala nang maingay. So, yun. So, patapos na to, itong CVT nya. So, tirahin ko naman dyan yung mga ibang kinakalawang. Saka yung pipe, kakabit na natin yung pipe na nakasampay doon sa labas. So, ayan. So, pause ko muna ulit mga boss ha. Okay, so balik tayo mga boss. Medyo mali yata yung pintura na nabili ko para sa pipe. Masyadong glossy. Masyado siya makintab. High temp siya na Boston. Ayan. Masyado yata siya makintab. Sabagay, para kasi yung kaha niya, makintab din yan, glossy rin yun na black eh. So, para mag-match. Tapos ito, tatanungin ko pa si boss eh. Kasi yung kanyang heat guard, may biyak na. So, gusto ko sanang palitan ng bago eh. So, kaya lang, tulog yata si bossing kasi panggabi sa duty niya eh. Pero mura lang naman to, kung ako sa kanya papalitan ko to. Kasi yung tip ng pipe niya, pinarepaint din natin. So, mas maganda yung bago na yun. Tapos, bagong pintura yung pipe. Pati to, bago na rin dapat. Kung ako lang tatanungin niya, mura lang naman, kayang-kaya naman yan. So, yun. So, tapos na ako sa CVT. Palitan na rin natin yung ano niya, yung bearing. Ang inaantay ko na lang talaga dito yung kaha para malinisan na rin, itong mga namumuti na yan, maayos na lang yan. So, basta ayusin natin lahat yan. So, ayun. Pause ko muna mga boss ha. Okay, so balik tayo mga boss. So, yan. Dumating na yung mga pinapinturahan natin. So, yan siya. So, gagawin natin ngayon, babalik naman natin dito. At i-release na natin ngayong araw na to. Hindi na pwedeng hindi i-release kasi wala nang magamit si boss. Si Boss Sherwin. Ayun. Natok pa ako. Lubuhin ko pa na to mga boss. At umaga, nantok pa tayo. Pause ko muna. Yun, balik tayo mga boss. Okay na sana eh. Ayan o, nakakabit ko na eh. Nilinisin ko na lang at bigla pa naman bumuhos ang ulan. Ayun, basa ngayon ako at basa rin yung aking ginagawa. Kaya maya boss, pause ko muna ulit to. Papakita ko sa inyo, papakarawash natin to. Pause muna. So ayun, balik tayo mga boss. So ayun, actually naibuo ko na siya, kaya lang umuulan eh. Hindi ko na matapos eh. Wala nang gagamitin si bossing eh, kaya binuo ko na muna yung kaha niya. Pero to honestly, hindi pa ako tapos dito kasi aayusin pa ako sa wiring niya. So ngayon pansamantala, para magamit niya to, ano ko muna sa kanya, pull out ko muna sa kanya para
Kasi ano eh. Ayan. So bagong repaint na, bagong refresh. Ayan. So wiring hindi pa ako tapos dyan, promise. At wala lang talaga magamit si Boss Sherwin. Yung sa CVT niya, bago kasi yung ano eh, medyo makapal-pal pa eh. Kaya ayan, umuulan na naman. So ayan. So basa na ako ng ulan. So ayan, bago yung heat guard, bagong pintura yung tip, bagong pintura yung pipe, yung kaha, bagong pintura. Pero actually hindi pa tapos talaga yan, totally. Hindi pa ako satisfied sa natapos na yan. So marami pa akong gagawin dito. Bago na rin yung lens. Yan, pinunta natin yung kanyang panel gauge lens. Kaya malinaw na yung kanyang ano. So hindi pa ako satisfied kasi yan, hindi pa nakaka-wash, ang dumi pa oh. Kaya lang talagang gagamitin na ni Boss Sherwin eh. So yun, bagong upholstery na rin. Ayan. Yan, normal yan boss pag napipigil nyo. Yan, kasi nga yung lining yan medyo bago-bago pa. So yun. Ay, nakakasag ko pala. Yun. So ayun mga boss ito pinaltan na rin natin yung kanyang braking system, yung sinasabi ko sa inyo, yung pagpepreno ka, pati yung signal light, pepreno rin siya. Ayan. Ang hirap kasi hindi ko kayang preno habang ano eh. Yan. So ayun, so marami pa tayong ayusin dyan. So papupull out ko muna kay Boss Sherwin para matapos na yung may magamit na siya. Tapos paunti-unti na lang kasi konti na rin naman to eh. Medyo maganda-ganda ng aming ano rito eh. Pinagbago niya. So ayun mga boss patayin ko na muna. Putulin ko na muna tong video na to at medyo mahaba na. So don't forget to like, share, subscribe. Sensya na kayo. Ako medyo putol-putol or nabiting kayo. Pero kahit paano okay na rin yan. So ayun papost ko na mga stop ko na mga boss. Ride safe.